Diba tayo magagawa, mahal mo na, ba't andyan? Welcome back, Marlo Arizala. Sanderford, out. Siguro naman ay kilala ninyo si Marlo Arizala dahil minsan nang naging parte din siya na mapanghusgang social media. Nung pangit pa si Marlo ay kanyang nilait-lait si Catherine Bernardo at tinawag na sakang. Marlo Arizala pa siya sa Facebook Live na nirepost ng fan si Catherine. Dito sinabi ni Marlo na hindi deserve ng aktres na matawag na sexy dahil may problema raw siya sa paa. Nirecord ang video noong kakapanalo pa lang ni Nadine Lustre bilang FHM's Sexiest Women. No! Tumating ang panahon na lalong sumikat si Marlo at na-makeover siya sa programang Balitang K ng ABS-CBN. Teka, si Rosmar ba yun? Isa din pala siya sa nabighani sa gandang lalaki ni Marlo ng mga panahon na yon. Teka, balik tayo kay Papa Marlo. Pansamantalang natamasa ni Marlo Arizala ang kasikatan nung siya ay naging si Sanderford. Wow! Ang pogi! 2017 nang ipaayos ni Marlo ang kanyang ilong, baba at ngipin at pinakinis ang kanyang balat. Pero matapos ang 8 taon ay nanumbalik ang dating sumpa dahil sa kakulangan ng maintenance. Lagi natin tatandaan na ang kagandahan ng ating muka ay isang panandalian lamang, lalo na kung ito ay hiram lamang natin sa siyensya. Dating nanlalait, pero ngayon siya na ang nilalait ng mga netizen sa mundo na mapanghusgang social media. May gusto ko na ako sabihin sarili ko. Gusto kong sabihin sarili ko na, sorry self, napabayaan kita. Sorry self kasi pinili kong maging mayabang, pinili kong maging matigas ang ulo, pinili ko yung sarili ko, pinili ko yung gusto ng ibang tao. Sa mga magulang ko nanghihingi ako ng tawad. Kasi minsan lamang dumating sa buhay natin ang tinatawag na malaking swerte. Kaya dapat natin itong pahalagahan at ingatan. Mahalin ang mga tao na tumulong sa atin upang marating ito, lalong-lalo na sa atin mga magulang. Huwag natin tularan si Marlo Arizala na kilala bilang Sanderford na hindi kinaya ang swerte na dumating sa kanyang buhay. Siya ay naging mapagmataas at hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan. Kaya ngayon ay abot langit ang kanyang paghingi ng tawad sa mga tao na kanyang naapakan noon, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang. Magsilbing aral sa atin ito na lagi natin dapat itapak ang atin paa sa lupa. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sanderford nung kasikatan niya, ano ang gagawin ninyo?